Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Sa diwang ito at munang aminin ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugon dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahayag niya ang katagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak. Sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, ang mga guhong muog nitong Jerusalem. Pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay na poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Malayo ang pinanggalingan. Sino po dito ang first time sa Padre Pio? Meron ding ilan. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Welcome po dito sa amin, sa Batangas.
sa bayan ng Santo Tomas, dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Bago po magsimula ang misa, habang ako'y naroon pa kanina, iniisip ko siguro kakaunti ang tao ngayon dahil umuulan. Ako'y nagulat, Paskong Pasko, punong-puno ang ating simbahan. Salamat sa Diyos at kayo po'y narito sa kabila ng ulan, nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po dito ang bago ang damit? Taas po ang kamay. Sino po ang bagong riband? Bakit ko po itinatanong ito sa inyo? Sapagkat bahagi ng ating paghahanda sa Pasko, tayo po'y bumibili ng damit, lalong higit yung mga bata. Tanda ko nung ako'y bata, nakakabili lamang ako ng damit kapag Pasko. Sapagkat ginagawa ng paraan, kahit once a year, magkaroon ng bagong damit. Kaya nga po iniisip ko ang mga bata kagabi, nakakaawa naman. Ulang-ulan, hindi makakapamasko. Gusto pa naman ng mga batang mamasko, suot ang kanilang bagong sapatos, ang kanilang bagong damit. Mga kapatid, bahagi po ng ating paghahanda, tayo ay namimili ng mga bagong gamit at damit sa darating na Kapaskuhan. Iniaayos natin ang ating sarili, nagpapaganda ang iba, nagpapalagay ng kuko, ng kung ano-anong magaganda, bumibili ng mga pabango, etc., etc. Inihahanda po natin ang ating katawan sa darating na Kapaskuhan. Pero ang tanong sa atin, mga kapatid, bahagi ba ng ating paghahanda sa Paskong ito ang paghahanda ng ating kaluluwa? Kung ipapanganak po sa ating mga puso si Jesus, ang ating mga puso'y parang sabsaban kung saan isisilang ang Panginoon, ano po ang kanyang madadatnan? Tayo ba'y nakapaglinis para sa Paskong darating? Baka ito'y punong-puno ng mga bagay na umaagaw sa puwang ng Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Sapagkat ang ating mga puso, minsan, punong-puno ng mga bagay, wala nang puwang ang Panginoon. Gaya ng halimbawa po ay ng galit. Ang ating mga puso, minsan, punong-puno ng galit. Galit tayo sa mundo, galit tayo sa buhay, galit tayo sa ating kamag-anak, galit sa anak, yung iba po galit sa magulang, galit sa kaibigan. Mga kapatid, Pasko na. Tayo ba'y naglinis ng galit sa ating mga puso? Bukod sa galit, minsan puno po ng inggit. Naiinggit tayo sa ating katrabaho, naiinggit tayo sa ating kamag-anak, lalo na kapag mga family reunion. Yan, nagsisimula ng magkumparahan ng mga pinsan, ng mga natapos, ng mga napromote sa trabaho, nang lumaki ang sweldo. Mga kapatid, minsan po puno ng inggit ang ating mga puso. Ano pa? Minsan po puno naman ito ng takot. Takot tayo na mamatay, takot na mawala ng mahal sa buhay, takot tayo sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Punong-puno ng kung ano-anong mga negatibong bagay ang ating mga puso, kaya pag dumating ang araw ng Pasko, walang lugar para sa Kristong isisilang. Kaya magandang tanungin po natin ang ating mga sarili. Bukod sa pamamili ng damit, sa pagpapaayos ng sarili, physically, ako ba'y nakapaghanda spiritually? Naihanda ko ba ang aking kaluluwa para sa Paskong ito? At ano po ang magandang paghahanda? Pangungumpisal. Tayo ba'y nakapangumpisal bago ang Pasko? Noong panahon ng Adbyento, usong-uso po ang mga kumpisalang pamparokya. Ito ba'y ating sinamantala? Tayo ba'y humingi ng tawad sa Diyos? Ano pa? Tayo ba'y humingi ng tawad sa ating kapwa? Tayo ba'y nakapagpatawad sa ating kapwa? Siguro po, ang ilan sa atin dito ay merong mga kamag-anak na hanggang ngayon hindi pa iniimikan, may mga kaibigan na merong tampuhan. Baka ito na po ang panahon para tayo magbalik loob sa Diyos. Dati meron tayong mga kapitbahay na kabigayan natin ng ulam. Anong nangyari? Kabatuhan na natin ng bubong. Baka po panahon na para tayo ay mag-reach out. Panahon na para linisin natin ang ating puso para kapag isinilang ang Panginoon, meron siyang puwang, meron siyang daratnan, malinis, pinaghandaan.
Ano po ang ating ginagawa kapag may importante tayong bisita? Naglilinis tayo ng bahay. Nagpapalit tayo ng kurtina, inilalabas ninyo ang inyong mga ginintuang kubyertos, yung mga baso na binili nyo sa IKEA, bumili kayo sa SNR ng mga pares-pares na mga plato. Marami po tayong inilalabas kapag importante ang darating na bisita. Pinaghahandaan talaga natin. Ang tanong sa atin, meron bang mas importante pa sa pagdating ng Panginoon? Kung inihahanda natin ang ating bahay para sa mga importanteng tao, sana po naihanda natin ang ating buhay para sa Panginoong mas importante. Ngayong Kapaskuhan, no, hindi pa naman po natatapos ngayon ang Pasko. The Christmas season only starts now. Ang Christmas season po'y matagal. Hanggang January pa ito. Pasko pa rin. Kaya, pwede pa rin po tayong maghanda. Paghandaan pa rin natin ang ating mga sarili. Hindi lamang ang panlabas, lalong higit ang panloob. Mangumpisal, magpatawad, humingi ng tawad. Nawa ang Paskong ito'y sa kabila ng masamang panahon, ay maganda ang ating pakikisalamuha sa ibang tao. Maganda ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Paskong makabuluhan, masaya, at puno ng pagmamahalan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay tatayo at ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Magsiluhod po sa Santa Mariang Birhen. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pagsilang ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at Ama ng kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Ang atin pong itutugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa Sibahang Katolika, sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan na katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito, at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang kapamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami.
Sandali po ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kalwalatian, dinggin mo kami. Ama, ang lahat ng ito'y aming inihiling sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalnis-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
suminang sa mundong nahimlay, ginising ang diwa. O masaya ang Diyos sa mga nindang. O masaya ang Diyos sa mga nindang. Ating masaya. Ako'y nagtataka sa pusong kay langit. Doon pa nadamaigit ang pag-ibig. Sa sangalan ni na puso'y magdesalo. Sa bawat isa o sumusunod Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Pasko na,
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipusan din lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikatlo, mga Kapio, sa diwa ng kagalakan ngayong Pasko at Bagong Taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Sa pagkakataong ito po, ay tayo po ay magdiriwang ng ating everybody's birthday. Ang lahat po ay inaanyayahan na mag-alay, mag-offer para po sa kanilang buwan ng kaarawan. Lumapit lang po kayo sa unan. Mag-ingat lang po sa basang sahig. Habang inaawit po ang ating happy birthday para po kay Baby Jesus. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan ng Enero, tinatawagan po sila mag-alay para kay Baby Jesus. Para po sa buwan ng Pebrero, February. Ngayon naman po ang mga nagdiriwang ng kaarawan para sa Marso o March. Ang susunod po ay si buwan ng Abril. Ang susunod pong buwan ay buwan ng Mayo or May. Para naman po sa nagdiriwang ng karawan sa buwan ng June or Hunyo. Susunod po ay nagdiriwang ng karawan para sa buwan ng July.
susunod po ay buwan ng August. Susunod po ay mga nagdiriwang ng karawang September. Ang susunod po naman ay ang may mga kaarawan sa buwan ng October. Ang susunod po ay yung mga may birthday o kaarawan sa buwan ng October. Kasama na rin po ang nagdiriwang ng buwan ng November. Para po sa lahat ng nagdiriwang na kasabay ng ating Panginoon, ang lahat po ng may kaarawan sa buwan ng December. Maraming salamat po sa naghandog. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng ating religious articles. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapana nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pagdiriwang. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. At nawa sa kabila ng masamang panahon, kayo ay magkaroon ng makabuluhang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas, Father Onyar.